Mama Wang, sa tingin mo ba si CSC ay muling pumunta doon sa Villa Taihe ni Liu Yan? Miss, mahina po ang katawan ninyo. Bumalik na po kayo sa silid nyo. Mama Wang, tulungan mo akong pumunta sa opisina at ilabas mo ang pares ng manikang porselana. Ilang araw na yang hindi napupunasan. Tiyak na maalikabok na iyon. Miss, iyang si Liu Yan, hindi ko alam kung anong panlilin lang ang ginawa niya. Napaikot niya si President Xi at hindi na alam kung kailan ito babalik. Bakit niyo pa inaasikaso ang manikang porselana na iyan? Ang manikang iyon ay ibinigay sa akin ni Shesi, ang kaisa-isang regalo niya sa akin. Kunin mo na iyon. Siya na ngayon ang pinakamahalaga kay Shesi. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kiawan, nagawa mo talagang samantalahin ang pagkakataon habang wala ako para saktan si Yaner. Ginawa ko lang ang sinabi mo na papuntahin si Gujuo para gamutin siya. Kiawan, alam mong nasira ang katawan ni Yaner noong iligtas niya ako noon, pero sinadya mo pa ring pasulatin si Gujuo ng mga gamot para sa kanya na lalong magpapalala sa kalagayan niya. Talaga bang hindi mo siya matanggap? Tingin ko ay hindi mo na gusto ang posisyon mo bilang ginang siye. Shesi, ako ang tunay mong asawa. Binigyan mo ako ng magkapares na manikang porselana bilang tanda ng sumpaan. Nangako kang mamahalin mo ako habang buhay. Pero ngayon sa puso mo, ay tanging si Liu Yan na lang ang lulan. Napakagaling ni Guzuo bilang doktor. Posibleng walang naging problema roon. Kiawan, gumagawa ka pa rin ng rason. Dahil lang ba may pamilya Kiao na sumusuporta sa iyo ay wala ka nang kinatatakutan para ganito apihin si Yaner. Ang tindi mo rin talaga. Sa loob ng isang taon, kahit ano pa ang maging problema ni Liu Yan, lagi na lang akong may kasalanan. Dati, sinusubukan ko pang magpaliwanag dahil masama ang loob ko. Pero ngayon, maski ang pagpapaliwanag, ayoko na rin gawin. Shesi, ano bang gusto mong gawin ko? Diretsuhin mo na ako. Akala mo ba talaga? Ay wala akong gagawin laban sa pamilya Kiao nyo? Kapag si Yaner ay may mangyari ulit na masama, hindi ko talaga patatawarin ang pamilya Kiao nyo. Hindi ko kayo mapapatawad. Malaki ang naitulong ng pamilya Kiao noon para lang matulungan si Shesi na maging ulo ng pamilya. Pero ngayon, ang turing niya sa pamilya Kiao ay wala pa sa kalingkingan ng halaga ni Liu Yan. Naintindihan ko na. Nagpapakumbaba ka na naman. Nagpapanggap ka na naman. Wala na talagang natira sa dating mong bait at ganda ng ugali. Bakit ka naging ganyan? Shesi, sino ba talaga sa atin ang nagbago? Ako ba o ikaw? Miss, kaarawan niyo po ngayon. Napakaganda po ng ayos niyo. Siguradong magugustuhan po ito ni President Xi. Anong silbi ng pag-aayos ng ganito? Wala rin naman akong halaga sa mga mata ni Shesi. Kahit wala po kayong makeup, Miss, higit na mas maganda po kayo kaysa sa Liu Yan na iyon. Pero para kay President Xi, tila si Liu Yan lang ang nakikita niya. Lahat ng pinakamagagandang bagay ay laging inuuna na ipadala doon sa Taihe Villa. Siguradong si President Xi na ang bumalik. Madam, sabi ni President Xi, buntis si Miss Liu Yan, kaya huwag niyo na po siyang guluhin. At isa pa, huwag na kayong magpapadala ng kahit ano sa Villa Taihe. Ano? Buntis siya? Sabi rin ni President Xi, sasamahan niya si Miss Liu Yan ngayong araw, kaya hindi siya makakapunta rito. Shesi, nangako ka dati na taon-taon ay sasamahan mo akong mag-birthday. Sa bawat lumipas na taon, hinding-hindi nawawala si Shesi.
Ngayong buntis na si Liu Yan, tila kinalimutan mo na ang mga pangako mo. Naintindihan ko na. Mama Wang, itapon mo na lang lahat ng pagkain. Dr. Go, kamusta na po ang sakit ng aking amo? Masyado siyang maraming iniisip at nanghihina rin ang kanyang katawan. Simula nang maaksidente siya, 1 taon na ang nakakalipas, nagkaroon siya ng trauma sa utak kaya laging nagkakagulo ang kanyang alaala. Natatakot ako na baka lumala pa ito sa hinaharap. Mas mabuting sabihin na kaya natin ang tungkol dito kay President Xie? Matapang ang aking amo, hindi siya gaya ni Liu Yan. Nagagamitin ang sitwasyong ito para lang makuha ang awa ni President Xie. Tungkol dito, pakiusap Dr. Gu, ilihim niyo na lang ito para sa aking amo. Sige. Ma'am, uminom na kayo ng gamot. Mama Wang, pumunta na ba si Guzuo kay Liu Yan para tignan siya? Kalahating buwan na ang nakakalipas simula nung nangyari yon. Ma'am, bakit pa po ba ninyo siya iniisip? Ang babaeng yon, buong araw lang siyang naghahanap ng paraan para idiin kayo. Kung ano-anong pagkain at gamot ang dinahilan niya, wala naman talagang nangyaring masama sa kanya. Kiawan. Talagang napakasama ng loob mo. Balak mo pang hamakin si Yan pati ang katulong mo ay masyado na ring nagiging bastos. Shesi, nagsabi lang ng hindi pinag-iisipan si Mama Wang at wala siyang masamang intensyon. Sabi ni Sekretaryo Lee ay hindi maganda ang pakiramdam mo. At dahil papunta ako sa Villa Taihe, dumaan na muna ako para makita ka. Hindi ko inaasahan na maririnig ko na naman kayong dalawa na nilalait si Yan ng patago. Kayo diyan, ilabas at itapon niyo si Mama Wang. Miss! Shesi, maaari mo bang patawarin si Mama Wang? Matanda na po siya at hindi na rin maganda ang kaniyang kalusugan saan naman siya pupunta. Problema ko po ito, kaya sa akin mo na lang po ibunton ang galit mo. Kiawan? Sa tingin mo, ba talaga? Ay natatakot ako sa impluensya ng pamilya Kiao, kaya hindi kita magagalaw? Nakipagtulungan ang tatay mo sa mga kalaban ko? At ginamit mo naman ang iyong katayuan bilang ginang siye para gawan ng masama si Yaner? Gusto ko na talagang mawala ang pamilya. Pamilya Kiao nyo! Shesi, sa tingin mo ba talaga na ang lahat ng sakripisyo ng pamilya Kiao sa loob ng maraming taon ay mas mababa pa kaysa sa sinasabi ng ibang tao? Kiawan? Napakagaling mo pa rin magsalita gaya ng dati, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito katanggap-tanggap. President Xie, nagdeklara na ng pagkalugi ang Kiao Corporation. Ano? Ano? Kiawan, simula pa lang ito. Miss, ayon sa balita bagsak na ang pamilya Kiao at kinuha ng amo ang sariling buhay. Wala na po ang amo. Miss, ikaw. Mama Wang, puntahan natin sina Papa at Mama. Lao Kiao. Lao Kiao. Lao Kiao. Pa, Anong gusto mong kainin ngayong gabi? Ma, Lao Kiao, Ma, ikaw ngayong araw. Ma, Bakit ang aga mong nakauwi galing trabaho? Dr. Gu, ang mama ko. Nagkaroon ng problema ang isipan niya at kapag hindi ito agad naagapan, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Mabuting tawagan mo si President Xie.
dahil ang kilala niyang si Dr. Liu ay isang eksperto sa larangang ito. Sige po, tatawag na ako ngayon din. Bakit may bulaklak ng kamelya rito? President Xie, ano po kasi? Iniwan po ito rito ni Madam noon. Manahimik ka. Huwag mo na siyang babanggitin. Ayaw ko nang makakita ng puno ng kamelya sa lugar na ito. Pero sabi po ni Miss Liu, gagamitin niya raw ang mga bulaklak para sa scent diffuser. Sinabi nang ilayo mo yan dito. Opo, sir. Madam, Sekretaryo Lee, nasaan ngayon si Shiesi? Madam, si President Xie ay nasa Villa Taihe ngayon. Sige, salamat. XZC, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ang nanay ko. Bihira mo lang ako puntahan ng kusa. At tulad ng inaasahan, dahil na naman ito sa pamilya Kiao mo. Shiesi, maliwanag na ayaw mo lang akong makita, pero ngayon ako pa ang sinisisi mo. Shiesi, pakiusap. Alang-alang sa pinagsamahan natin noon, pakiusapan mo si Dr. Liu na gamutin ang nanay ko. Sige ba? Basta't para sa mga ginawa mo kay Liu yan noon ay lumuhod ka at humingi ng tawad at kukunin ko si Dr. Liu para ipagamot ang nanay mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Sa loob ng isang taong pagiging asawa ni Mrs. Shi sa pangalan lang, akala ko naging manhid na ang puso ko, pero sa sandaling ito, bakit ang hapdi pa rin nito? Shiesi, ang bilang ito ang dati nating tahanan pagkatapos ng kasal. Dahil lang gusto ni Liu Yan ang mga kamelya dito, pilit akong pinalipat sa Fujing Villa. Ngayong bagsak na ang pamilya Kiao, wala na si Papa, at ang mama ko ay naging ganito na ang kalagayan. Bukod sa binaliwala mo lang ito, gusto mo pa akong lumuhod sa mismong bahay natin noong bagong kasal tayo? Para lang magmakaawa kay Liu Yan. Luluhod ka ba o hindi? Kiawan o Kiawan. Lahat ay naghihintay na makita ang dating marangal na prinsesa ng pamilya Kiao. Kung paano mo sisirain ang sarili mong dangal sa harap ng isang mababang mangingisdang gaya ko at luluhod sa paanan ko. May pagkakamali ako, Kiawan. Umaasa ako na si Miss Liu at si President Xie ay makalimot sa nakaraan para iligtas ang aking ina. Talo ka na. Saan ka ba nagkamali? Ang pinakamalaking pagkakamali ko, Kiawan, ay ang naging asawa mo. Ang pagkakamali kong mahalin ka. Mukhang hindi mo pa rin talaga alam kung saan ka nagkamali. Manatili kang nakaluhod diyan. Kiawan. Dr. Liu, anong nangyayari sa katawan niya? Ang sakit po ng misis ay medyo komplikado. Mukhang dahil masyadong mahina ang katawan niya at dahil naambusan siya, magpahinga lang po siya ng matagal at magiging maayos din ang lahat. Hindi naman si Guzuo ang pasyenteng ito, kaya hindi niyo makikita ang sakit ko. Hindi rin nila alam na wala na akong maraming taon para mabuhay. Dahil sa pagduduwal ko ng dugo, siguro ay mayroon na lamang akong 1 o 2 taon na itatagal. Kapag tulog ay talaga namang napakaamo mo, pero sa tuwing makikita mo ako, lagi mong ipinapakita ang tapang mo at parang hinding-hindi ka magpapasakop. Talagang makapal ang mukha mo. Dati naman ay taon-taon kang lumalangoy sa lamig at wala namang nangyayari sa iyo. Bakit ngayon? Dahil lang sa ambon ay magkakasakit ka na agad. Nagpapanggap ka lang.
Kiawan, ano pa bang hinahangad mo? Ang Shesi na nagmamahal sa iyo ay wala na mula pa noong 1 taon. Tama? Naambusan lang ako? Wala naman talagang seryosong nangyari. Nagawa ko na ang utos mo na humingi ng tawad. Sana naman si President She ay hindi sumira sa usapan. Kiawan! Ang talas ng memorya mo. Mukhang lalong lumalaki ang ulo mo. Alam mong nandito ako, pero parang wala kang nakikita. Nagkaroon pala ng oras ang President Xi na pumunta rito. Sayang nga lang, wala man lang akong maayos na tsaa dito. Gawin mo ang gusto mo, President Xi. Paano mo siya inaalagaan? Bakit ang tagal na niyang may sakit at hindi pa rin gumagaling? Kasalanan ko po, hindi ko po napaglingkuran ng maayos ang madam. Masyadong mapait ang gamot. Ayokong uminom. Ihanda mo ang gamot. Babantayan ko siyang uminom. Iinumin mo ba ng kusa o ako pa ang kikilos? Kiawan, huwag kang mag-inarte sa harap ko. Lagi ka na lang mapagmataas? Ni ayaw mong magsalita ng mahinhin. Patawad? Hindi ko sinasadya. Nagsorry sa akin ng President Xi eh. Nakakatawa. Kiawan, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Sapat na ang pagtitimpi ko sa'yo. Pagtitimpi? Ang pagtitimping sinasabi mo ay ang pagpabagsak sa pamilya Kiao, pagpahirap sa tatay ko, pananakit sa nanay ko, at pagpilit sa aking lumuhod sa harap ni Liu Yan. Oo nga pala. Salamat sa iyong pagtitimpi, President Xi, at pinayagan mo pa akong maging Mrs. Xie na pangalan lang ang hawak. Kiawan, mukhang masyado kitang pinalayaw kaya ganyan ka na kung umasta. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Anong ginagawa mo? Sabi ng ibaba mo ako. Shisi, anong balak mong gawin? Hindi ba't sinisisi mo ako? Dahil hinahayaan kita maging asawa ng isang siya sa pangalan lang? Ngayong araw, pagbibigyan na kita. Dahil mukhang hindi mo na kayang mag-isa, bakit hindi ka nakiusap sa akin ng mas maaga? Shie, si. Kakaalis lang ng tatay ko. Pakiusap, hayaan mo na ako. Asawa kita. Mula sa isang marangal na pamilya, bilang pinuno ng pamilya Shea, bakit ko kailangang magluksa para sa pamilya mo? Hindi ba't ito naman ang matagal mo ng gusto? Gusto mong magpababa ng pagkatao, kaya pagbibigyan kita ngayon. Kiawan, dudurogin ko ang lahat ng dangal mo. Kukunin kita, pati na ang puso mo, para habang buhay kang manatili dito sa pamilya Shea. Guzuo. Anong nangyari? Ito na ba ang katapusan ko? 1 buwan ka na pong buntis, pero mahina ang iyong katawan, kaya maaaring mawala ang bata. Kung hihintayin pa nating lumaki ang bata, maaaring maging mitsa ito ng buhay ninyong dalawa. Buntis ako? Dahil ba iyon sa nangyari noong huli? Galit sa akin si CSE. Siguradong hindi niya hahayaang manatili ang batang ito. Dr. Gu, meron bang paraan para mailigtas ang bata? Kulang ang kaalaman ko sa medisina, at dahil maselan ang iyong kondisyon ngayon, wala talaga akong maisip na mas magandang paraan. Naintindihan ko. Maaari ka nang lumabas. Gujuo,
Tulungan mo akong takasan si Ekshisi. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Wala lang. Dr. Gu, bale wala na lang ang narinig mo. Miss. Si Dr. Gu ay nandoon sa tanggapan ni Miss Chow para sa check-up. Narinig ko po na nagdadalang tao si Miss Chow. Ano? Buntis siya? Hindi ito maaari. Hinding-hindi ko hahayaan si Kiawan na isilang ang batang iyan. Nag-iisip nga ako ng magandang paraan para alisin ang batang ito. Bilis. Tawagan niyo si AC. Kiawan, binalaan na kita. Kapag muli mong ginalaw si Yan Er, ako mismo ang tatapos sa iyo. Maghinhay po kayo, President Xi. Buntis po si Ma'am, kaya sana ay hayaan nyo na siya. B. Bitawan mo ako. Sinasadya mong papuntahin si Gujuo dito para gamutin ka? Kaya hindi ko na alam kung ang batang yan ay sa akin o baka hindi. Eksakto? Hayaang ang bata sa sinapupunan mo ang pumalit sa bata ni Yaner. President Xi, pinagbibintangan nyo lang po si Ma'am. Masama po ang pakiramdam niya noon, kaya sa sobrang pag-aalala ko, ay ipinatawag ko si Dr. Gu para tingnan siya. Hindi ko po inaasahan na magkakaroon ng aksidente si Miss Liu. Kung ganyan po kayo magduda sa kanya, bakit hindi po natin tingnan ang CCTV? Ako po ang nag-aalaga sa kanya at itataya ko po ang buhay ko para patunayang si Dr. Gu at si Ma'am ay walang ginagawang masama. Nawala ang anak ni Yaner dahil sa iyo, kaya ang sarili mong anak ang ipambayad mo. Chessy. Ayoko na sa iyo. Parusahan mo na lang ako. Ano ang sinabi mo? Ang posisyon ng pagiging asawa ni She ay hindi ko na kailangan. Ulitin mo ang si. Mag-divorce na tayo. Nanaginip ka. Sinasabi ko sa iyo, sa pagpasok mo sa pamilya Xie, kahit mawala ka pa rito, mananatili ka lang habang buhay sa pamilya Xie. Maging ang iyong abo sa hinaharap ay sa libingan lamang ng pamilya Xie maiiwan. Miss, tumayo na po kayo. Malamig ang sahig at nagdadalang tao pa po kayo. Mama Wang, bakit pa ito nangyayari? Dati-rati ay sobrang mahal natin ang isa't isa. Paano niya nagawang gawin ito sa akin at kay pamilya Qiao? Dahil lang ba sa ginawa ni Liu Yan na pagligtas sa kanyang buhay? Miss, Yaner, magkakaroon pa tayo ng mga anak. Mahina ang pangangatawan ni Miss Liu. Sa aksidenteng pagkawala ng bata ngayon, tila mahihirapan na siyang magbuntis muli sa hinaharap. Pagkaanak ng bata ni Kiawan, ay kukunin ko ang kanyang anak at ibibigay sa iyo para palakihin. Talaga po? Salamat, AC. May nakakita ba sa asawa ko?
Nakita niyo ba ang asawa ko? Nakita niyo ba ang asawa ko? Nakita mo ba ang asawa ko? Mayroon bang nakakita sa asawa ko? Nakita niyo ba ang asawa ko? Nakita mo ba ang asawa ko? Nakita niyo ba ang asawa ko? Hindi po. Sino po ang nakakita sa asawa ko? Hindi ba't ito ang ina ni Kiawan? Naging ganito na pala siya kaguho ang isip. President Xie, ito po ang ulat para sa naging takbo ng proyekto noong nakaraang buwan. Sige. Teka pala. Papuntahin mo si Dr. Liu para suriin ang nanay ni Kiawan. Masusunod po. Dr. Liu? Bakit? Miss Liu, Dr. Liu? Ipinapasabi po ni Asi na nakahanap na siya ng ibang espesyalistang doktor para sa nanay ni Miss Chiao. Kaya hindi na kailangang mag-abala pa kayong pumunta roon. ganoon ba? Sige. Sige na. Kiawan, anumang bagay na gusto ko, ay siguradong makukuha ko. Hello? Mama Wang. Miss, naaksidente po sa sasakyan ang nanay. Nay. Inay. Miss, iyong doktor na iyon? Ay wala namang talagang alam. Sadyang nanggugulo siya sa ginang. Hindi alam ng ginang kung ano ang sinabi niya, kaya biglang lumabas ito ng kwarto at nabangga ng sasakyan. Paano nangyari yon? Paano naging posible to? Nangako si Shesi na kukunin si Dr. Liu, isa siyang dalubhasa sa larangang ito. Bakit nagkaganito si nanay? Ang doktor na ito ay si Liu din ang apelido, pero kamakailan lang ay tinanggalan na siya ng lisensya. Hindi siya sa kahit na anong paraan ang dalubhasang iyon. Ngayong araw pinapunta ako ni President Xi upang suriin si Miss Liu. Mabuti na lang at kumuha si Mama Wang ng litrato at pinuntahan ako para kumumpirma. Kaya ko nalaman ang nangyayari. Sa kasamaang palad, ang nanay mo ay wala na. Sa lahat ng tao si CSC ay hindi magtitiwala sa iyo. Kung kaya imposible na hilingin niyang suriin mo si Liu Yan? Kiawan, gusto ko na talagang mawala si Pamilya Kiao. Kung gayon, sinadya niyang ilayo ka sa kanya upang hayaan ang isang peking doktor na gulo sa aking ina? Sinabi niya sa akin ng paulit-ulit na hanggat luluhod at hihingi ako ng tawad kay Liu Yan, isa lang pala itong malaking kasinungalingan. Haharapin ko siya at hihinga ng paliwanag. Shesi. Shesi, lumabas ka. Shesi. Saan nanggaling ang baliw na ito? Asawa iyan ni President Xie. Balita ko wala na ang nanay niya at napunta rito para kay President Xie para kumuha ng sagot. Umalis ka na. Hindi ka malugod dito. Shesi. Lumalabas na ang lahat ng taon ng ating pag-iibigan at sama ng loob. Ay sa panig ko lang pala nanggagaling. Kahit kaunti ay hindi mo binigyang halaga ang pinagsamahan natin. Ziasi, niloko mo ako ng matindi. Miss, Mama Wang. Namimiss ko na po sina Papa at Mama. Miss, buntis po kayo, pakiusap, wag po kayong mawawalan ng pag-asa, kahit hindi na para sa sarili nyo. Isipin nyo na lang po ang dinadala nyo sa sinapupunan nyo. Mama Wang, gusto ko na po munang magpahinga. Sige po. Anak, hindi ka mahal ng tatay mo? Ibibigay ka pa niya sa ibang tao. Kapag itinuloy ko ang panganganak sa iyo, masasama ka lang sa hirap na nararanasan ko. Galit na galit sa akin si Liu Yan. Tiyak na hindi siya magiging mabuti sa iyo.
Anak, patawad. Napakahirap ng mundong ito. Hindi ka na dapat pumarito. Kiawan? Anong gamot ang ininom mo? Anong gamot ang kinain mo? Gamot para alisin ang bata. Paulit-ulit mong sinabing mahal mo ako, pero kahit ang sarili nating anak, ayaw mong ituloy at isilang. Niloko mo na naman ako. Oo nga, alam mo naman, ilang taon kitang minahal, pero hindi mo ako mahal, at ngayon ay mas kinamumuhian mo ako, tinatalikuran at hinahamak. Shesi, tao rin ako, napapagod din. Ilang taon na nating niloloko ang mga sarili natin, at sobra na iyon. Kahit na ngayon ay wala na ang anak ni Liu Yan. Darating din sa hinaharap sina Lian at Wang Yan na nag-uunahan sa iyo. Maraming pwedeng magkaanak para sa iyo, pero ang anak ko lang. Sinasabi ko sa iyo, dahil niloko mo ako, manindigan ka sa panloloko sa akin habang buhay, at huwag kang liliban kahit isang araw. Bakit? Narito naman si Kiawan, pero tila ba bigla siyang mawawala. Simula ngayong araw, mananatili kayo rito, hanggang sa isilang ng misis ko ang bata. Kung may mangyaring masama, pagbabayarin ko kayong lahat. Opo. Bakit parang namayat ka ng husto? May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya? Una na ako. Madam, inuutusan ako ni President Xie na araw-araw magbigay ng tapat na ulat tungkol sa kalagayan nyo. Ako po, hindi ko talaga magagawang maglihim sa kanya. Sa wakas ay nagdalang tao na kayo. Maraming magandang bukas ang naghihintay sa inyo. Kaya sana ay wag na kayong mag-isip ng masama. Hindi kita sinisisi. Ang nakakaalam lang ng sakit ko ay si Guzuo. Siguro, ito talaga ang tadhana. Dahil ayaw sumuko ng batang ito, ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Kaya lang, anak, aabutan ko pa kaya ang pagsilang mo? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba nagtataka kung isang taon na ang nakakalipas? Kung sino ba talaga ang sumaklolo kay XCSE? Anong ibig mong sabihin? Mama Wang, maari ka nang lumabas. Pero, Miss, Sige, magsalita ka. Noon, hinahabol si Shesi ng mga kalaban hanggang sa dulo ng bangin? Wala siyang ibang pagpipilian, kundi tumalon sa bangin. Inakala niyo na ako, ang sumagip kay XCSE sa Pampang. Hindi ba si Liu Yan ang nagligtas kay Xiesi? Sa katunayan, ikaw lang na bobong babae. Ang susunod kay CSC na tumalon din sa bangin. At naghanap ng 3 araw. Pagkatapos mo siyang mahanap, sinuot mo pa ang kanyang damit para ilito ang mga kalaban. Dahilan para ako na isang mangingisda ay siyang makinabang sa swerte. At ang huli, nawala ka pa sa sarili mong katinuan. Tignan mo, kampampi ko ang langit. Si Shesi ay magiging akin lang. Hindi. Yaner! Yaner! Hindi ako iyon. Kiawan, alam ni Yaner na buntis ka at nagmagandang loob siyang dalawin ka, pero imbes na magpasalamat ka, sinaktan mo pa siya. Wala akong ginawa. Siya ang nanginis sa akin. Nakita ko ang lahat ng malinaw. Akala ko pa naman ay nagbago ka na, hindi ko akalaing ganyan ka pa rin. Chessy, 1 taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas sa iyo. Nagsisinungaling ka pa rin. Nagsisinungaling ka pa rin talaga. Noong nahulog ako sa bangin, kung hindi ako niligtas ni Yaner, baka nawala na ako sa dagat noon pa. Naguguluhan lang si Miss Kiao. Sinabi ko lang naman ang totoo. Pero bigla niya akong tinulak. Kiawan, bumalik man ang alaala mo. Mananatili pa rin si Shesi sa tabi ko. Ngayon, tingnan natin kung hindi ka pa susuko. Mga tao, ilayo nyo na si Kiawan dito.
Ang sakit. Ang sakit. Kiawan. Masakit. Kiawan. Doktor, kumusta na po siya? Sa kasalukuyang sitwasyon ni Miss Kiao, siya ay medyo mahina, masyado siyang naguluhan, at dahil sa kakulangan ng sustansya, kaya siya nahimatay. Dapat tandaan na, kung magpapatuloy siyang ma-stress, ay baka mawala ang bata. Naintindihan ko. Maaari ka nang lumabas. Ano ang nangyayari sa akin? Ang anak ko. Ang anak ko. Nandito pa ang bata. Shesi. Noon, tinaya ko ang aking buhay para lang iligtas ka. Pero sa huli ay nauwi lang ako sa ganitong malunos na kalagayan. Pupunta muna ako sa ibang bansa ng ilang buwan. Bago ipanganak ang bata, ay babalik ako. Gusto ko si Guzuo ang magsuri sa akin. Siguradong hindi mo rin gustong uminom uli ako ng kung ano-ano para mawala ang bata, di ba? Lalo na at ang minamahal mong si Liu Yan ay hirap ng magkaanak. Ikaw? Ipapunta rito si Guzuo para suriin siya. Masusunod po. AC, kumusta na po si Miss Chow? Nagdadalang tao siya at kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Huwag ka nang pumunta rito uli. Mamawang. Mamawang? Bakit parang walang tao dito sa bahay? Mamawang, mamawang. Bilisan mo. Dalhin mo ako sa ospital. Mamawang. Tulungan niyo ako. Pakawalan niyo ako dito. Ilabas niyo ako. Pakawalan niyo na ako. Ayos lang ba talaga ang ganito? Hayaan mo na yan. Utos ito ni Miss Liu. Pinalipat pa niya lahat ng mga bodyguard ni Fujing Villa. Kaya ngayon kay Fujing Villa, tanging si Miss Chow na lang ang natira. Kung sakaling si Miss Kiao ay mapahamak o maaksidente, ay hinding-hindi. Isisi sa atin ang mangyayari. Sige, pakawalan niyo na siya. Liu Yan, kinulong mo ako dito? Kaya kung may mangyaring masama sa miss ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Gusto kong makita kung paano ang isang katulad mong katulong ay magagawang hindi ako patawarin. Ikaw, Akala mo ba ay aabot ka pa doon? miss. Sa pagbabalik natin ngayong araw, aabot ba tayo sa panganganak ni Wanwan? Kung ibabase po sa bilang ng buwan, may 1 o 2 buwan pa po bago ang kabuwanan. Nakapagdesisyon na ako. Kapag babae ang anak namin, ang ipapangalan ko ay Anyu at umaasa akong mamumuhay siya ng may kapayapaan at kaligayahan. Kapag naman lalaki ang bata, papangalanan siyang Jinan. At pagtanda niya, sa kaniya mapupunta ang mga ari-arian ng ating pamilya, Pamilya She. President Xi, hindi po ba nag-away kayo ng inyong asawa? At bago pa man po kayo umalis ng bansa, ay hindi naging maganda ang naging usapan ninyo.
Mula bata pa ay magkasama na kami at naglalabas lang siya ng sama ng loob sa ngayon. Matapos ang mahabang panahon, siguradong nalimutan na niya iyon. Imposibleng sabihin na mawawala na lang bigla ang pagmamahal niya sa akin. Dr. Gu, kumusta na po ang aking alaga? Mama Wang, huli na noong madala niyo siya rito. Nawalan na siya ng maraming likido sa katawan si Miss Chow. At siya ay, wala na. Paano mangyayari ang ganoon? Ligtas naman ang bata. Pwede mo na siyang silipin doon. Dahil sa Liu Yan na iyon, pinaalis niya ang mga tao sa villa. Kaya naman hindi agad na isagawa ang pagliligtas sa kanya. Hindi maganda ito, Dr. Gu. Nahihirapan ang pasyenteng manganak at nawawalan ng maraming dugo. Gaza, Miss Kiao, lumaban ka. Maghahanap agad kami ng dugo para sa iyo. Bilis! Bago ipanganak ang bata, babalik ako. Kahit ang huling pangako, hindi pa rin natupad. Dr. Gujuo. Kapag wala na ako, tulungan mo akong sunugin. Ang villa. Ayaw ko nang magkaroon kay CSC ng anumang ugnayan. Miss Kiao, hindi niyo pa po nakikita si President Xie sa huling pagkakataon. Lumaban po kayo? Maghintay pa po kayo ng kaunti, maaari ba? Sa taong pareho lang naming kinasusuklaman ang isa't isa, bakit pa kailangang magkita? Pupuntahan ko na ang mga magulang ko. Ako, pupuntahan ko na sila. Tulong. May tao ba dyan? Bakit? Ang puso ko? Biglang tumitibok ng napakabilis? President Xie, tumawag po si Mama Wang at sinabing, mangganganak na po ang misis sa ospital. Ano? Bilis, magmaneho ka papunta sa ospital. Opo, Anong? Nangyari dito? President Xie, nasunog ang mansyon at nagkaroon ng aksidente ang asawa niyo habang nanganganak. Hanggang sa wala na siya. Sinungaling ka? Bakit mo siya isinusumpa ng ganyan? Gusto mo bang malintikan? Sabihin mo, ito ba ay utos ni Kiawan para lokohin niyo lang ako? President Xi, Nasaan si Kiawan? Nasaan si Kiawan? Nasaan si Kiawan? AC? Wala na siya at hindi na mababalik ang buhay? Pakatantandaan mo yan. Layas. Kahapon, napaaga ang panganganak ng alaga ko pero nagkaproblema. Pero si Liu Yan ay isinama ang lahat ng tao sa mansyon. Walang mahanap na tulong ang dalaga ko at ikinulong pa niya ako sa bodega. Kaya hindi siya agad na isalba. Ang alaga ko. Doon sa kama sa ospital ay nanghina at naubusan hanggang sa tuluyan siyang nawala. Wanwan? Totoo bang wala na siya? Naubusan? At tuluyang nawala? Paano mangyayari yun? Paanong mawawala si Kiawan? AC, sinungaling si Mama Wang? Kailangang maniwala ka sa akin. Asi? Ako, si Kiawan, ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay na ito ay ang maging asawa mo. Sisi, tignan mo, ang mga kamay ko ay puro marka ng paghihirap ng dalaga ko. Hanggang sa huli, hindi man lang siya nakapagpahinga ng maayos. Manahimik ka. Ilayo niyo siya sa akin.
Huwag niyo siyang hayaang magsalita ng kung ano-anong kasinungalingan. She? Si? Kahit hindi mo mahal ang alaga ko, naging mag-asawa kayo sa loob ng 5 taon, dapat bigyan mo ang dalaga ko ng katarungan. Katarungan para sa dalaga ko. Nakakatawa. Hindi pa naman dapat siya manganganak ngayon. Paanong mangyayari na nawala siya dahil sa panganganak? Niloloko niyo ako? Niloloko niyo lang ako? Lahat kayo ay sinungaling. Walang nanloloko sa'yo. Ito ang abo ni Miss Kiao. Ito ang labi ni Miss Kiao. AC, sa wakas, at nagising ka na rin. Ilang araw kang walang malay, kaya sobrang nag-alala ako sa iyo, at nangulila ako ng husto. Hindi kailanman sinasabi ni Kiao Wan na nangulila siya o nag-alala sa akin. Ngunit si Liu Yan naman ay palaging gumagawa ng paraan para iparamdam ang pagmamahal niya. Paulit-ulit ko namang sinaktan si Kiao Wan, alang-alang kay Liu Yan. Kung wala si Liu Yan, sana ay narito pa si Kiao Wan hanggang ngayon. Tatanungin kita, noong araw na nanganak si Kiao Wan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Nang araw na iyon, tumawag ang tatay ko. Sinabi niyang pupuntahan niya ako para iuwi sa baryo. Natakot po ako. Kaya sa takot ko, lahat ng mga tauhan ni Fujing Villa ay pinalipat ko para protektahan ako. Hindi ko alam na sa huli ay ganito ang mangyayari. Hindi ko po talaga sinasadya. Masyado ka kasing kampante dahil alam mong galit ako kay Kiao Wan at dahil sa nailigtas mo ako noon. Kaya naman, inisip mong okay lang na mawala si Kiao Wan. Napoprotektahan pa rin kita, hindi ba? Hindi? Hindi ganoon. Hindi ko po ginawa iyon. Ginamit mo ang pagkalito ng isip ko at ang kabutihan ko sa iyo para apihin si Kiao Wan? Inakala mo ba, dahil sa pagligtas mo sa akin, ay hindi kita paparusahan? Ano ka ba sa akala mo? Ang nalalabi mong buhay ay ilalagi mo sa loob ng kulungan bilang kabayaran sa iyong ginawa. Sino ang tao diyan? Hindi po totoo yan. AC, magtiwala po kayo sa akin. Lahat ng gamit na pag-aari ni Liu Yan sa kwartong ito, basagin niyo lahat. Noong umalis si Wanwan, may sinabi ba siya? Noong umalis si Miss Kiao, paulit-ulit siyang humihiling na makauwi na. May iniwan ba siyang mensahe para sa akin? Wala siyang iniwang mensahe sa iyo, ito lang ang ibinigay niya. Paano niya nagawa? Paano siya hindi nag-iwan ng kahit anong salita para sa akin? Noong umalis si Miss Kiao, ang lamig ng mga kamay niya na parang yelo, umiiyak siya at nagsabing gusto na niyang umuwi. Napaos ang boses niya sa kakatawag. Hindi na nagmamahal si Miss Kiao, wala na ring galit. Kaya kahit isang huling salita, ayaw niyang iwan sa iyo. Pinagawa lang niya sa akin na ang Fujing Villa ay sunugin ng tuluyan. President Xie, ikaw at si Miss Kiao noon ay niligtas ang buhay ko. Nanatili ako sa pamilya Xie para na rin makaganti sa inyong kabutihan. Pero ngayong wala na si Miss Kiao, aalis na rin ako sa pamilya Xie. Sekretaryo Lee, sabihin mo sa akin? Si Wanwan ba ay hindi na ako mapapatawad kailanman? President Xie, malalim na ang taglagas. Malamig ang gabi. Bumalik na po kayo sa kwarto. Noong nanganak siya, siguradong napakasakit niyon, pero wala ako sa tabi niya. Hindi ko inakalang ganito pala ang paraan ng pag-alis niya sa akin. President Xie, nakikiramay po ako. President Xie, ito po ang nakita namin sa villa. Hindi ba't ito ang regalong ibinigay ko kay Wanwan noong birthday niya?
Maging ang tanging regalong ito ay nabasag ko pa gamit ang sarili kong mga kamay. Kiao-kiao? Hindi maganda ang pakiramdam mo? Bumalik na lang tayo sa loob. Isang taon na akong nagpapagaling. Kailangan ko na lumabas at mamasyal. Nabalitaan ko na sa sentro ng bayan ay mayroong 1,000 taong gulang na puno ng aprikot. Punta tayo doon para tingnan. Sa ngayon, si Kiawan ay nakalimot na sa mga nakaraan. Sana lang ay hindi na niya muling makaharap si Shiesi. Sige, tara na po. President Xi, pagkalampas natin sa bayang ito, ay nasa Lian City na po tayo. Lian City? Ang lungsod na paborito niya. Pasensya na po, President Xi. President Xi, mag-ingat po kayo. President Xie, President Xie. President Xi, tatawag lang po ako ng tutulong. Dito lang po muna kayo. Ano ang gusto mong kainin mamaya? Gusto ko po ng nilagang tadyang na may patatas. Sige. Pagluluto kita pag uwi natin? Salamat po. May aksidente doon. Tara. Kilala mo ba siya? Hindi. Hindi maaari. Nahirapan si Kiawan, nakalimutan siya, kaya hindi natin pwedeng hayaan na makilala niyang muli si XCSC. Kiao-kiao, ano kaya kung huwag na tayong makialam? Tingnan mo, ang paglitaw niya rito ng mag-isa ay napakakakaiba. Huminga pa siya. Isama na natin siya. Hindi pwede. Tumawag na lang tayo ng ambulansya para dalhin siya sa ospital. Nagkaroon lang ng aksidente rito at marami ring nangyayaring hindi inaasahan ngayon. Tiyak na mahihirapan ang ambulansya na makarating dito. Guzuo, isa kang doktor, kaya isama na natin siya pabalik. Mukhang hindi naman siya masamang tao. Sige. President Xi. President Xi. Nasaan si President Xi? Bakit kaya parang pakiramdam ko ay pamilyar ang mukha niya sa akin? Kiao-kiao, bakit? Mo ba siya tinititigan ng ganyan? Nararamdaman ko lang na parang pamilyar siya, na parang nakita ko na siya dati, pero hindi ko na maalala kung saan. Ang katawan ni Kiawan ngayon ay kakaayos lang ng bahagya, kaya hindi ko siya hahayaang na muling mapalapit kay Shiesi para hindi lumala ang kanyang sakit. Kiao-kiao, kailangan ng taong ito ng pahinga, mas mabuti kung hindi muna natin siya gagambalain. Sige na, lumabas ka muna at i-check ko ulit siya. Sige po. Gising ka na? Isa akong doktor. Nagtamo ka ng malubhang pinsala at ilang araw kang nawalan ng malay. Bakit parang wala na akong maalala kahit ano? Nasaktan ang ulo mo at may namuong dugo rito, kaya pansamantala kang nakalimot. Kapag nawala na ang pamumuo ng dugo, kusa mo ring maaalala ang lahat. Salamat sa pagliligtas sa akin. Shiesi, bago mo pa maibalik ang alaala mo, palalayasin na kita rito. Hindi ko na hahayaan na saktan mo pang muli si Kiawan.
Magpahinga ka na ng mabuti, huwag kalimutang uminom ng gamot. Nitong mga nakaraang araw, lagi kong napanaginipan ng isang babaeng nakatayo sa tapat ng punong kamelya, pero hindi ko kailanman malinaw na makita ang kanyang muka. Sino ka? Ako si Kiawan. Kiawan? Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nga pala, ano nga palang pangalan mo? Hindi ko na matandaan. Sabi ni Gujuo na baka nabaliw ka na dahil sa pagkakabagsak mo. Mukhang totoo nga. Sabi ni Dr. Gu sa akin, mabubuti rin ang lagay ko pagkalipas ng ilang panahon. Nagkita na ba tayo noon? Miss, Miss, hindi mabuti ang kalusugan mo? Mas mabuting huwag kang lumapit sa mga kung sino-sino lang. Opo. Bakit kaya parang pakiramdam ko ay matagal ko na siyang kilala? May sakit siya. Anong nangyari ngayong araw? Bakit gabi ka na nakauwi? Umuulan po sa daan, kaya natagalan ako ng konti. Mabuti naman at ligtas ka. Bakit may sugat ka? Umupo ka muna, gagamutin ko yan. Mama Wang, kumuha ka ng gamot. Xiesi, pinahamak mo noon si Kiawan? At ngayon ay tila ba umaakto ka na walang nangyari para mapalapit kay Kiawan? Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Ang katawan mo ay mukhang mas maayos na kaysa dati. Pero masyadong mahina ang iyong pangangatawan. At kahit na magpahinga ka pa ng mabuti, hanggang sa susunod na taon na lang ang itatagal mo. Sabi mo dati, habang tumatagal, mas marami akong makakalimutan. Ibig sabihin ba nito, pati ang mga kakilala ko lang kamakailan, ay malilimutan ko rin? Kapag naalala mo na ang lahat, iyon na ang huling hininga mo. Wala nang sapat na oras. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita hanggang sa huli. Magpahinga ka muna. Aalis na ako. Hoy! Anong ugnayan mo sa kanya? Wala kang pakialam. Sakto ang dating mo, may naghahanap sa iyo sa labas. Bukas na bukas din ay paaalisin na kita.
Heto, kunin mo ito. Huwag mong kakalimutang uminom ng gamot. Kiawan! Inaakala mo bang natatakot ako sa kapangyarihan ng pamilya Kiao na hindi ko kayang gumawa ng kahit ano sa'yo? Nagsanib puwersa ang tatay mo laban sa akin at ginagamit mo ang posisyon mo bilang si Mrs. Siye para saktan si Yaner. Gusto ko nang puksain ang pamilya nyo sa pamilya Kiao at tuluyan kayong mawala? Ako si Kiawan ay may pagkakamali. Umaasa akong si Miss Liu at President She ay makalimot na sa nakaraan para iligtas ang nanay ko. Hindi. Nakaalis na ba siya? Opo, hindi naligtas dito sa bayan. Isasama kita at si Mama Wang para umalis na rito. Sige po. Kiao, pupunta tayo sa Lian City. Mainit ang panahon doon pag taglamig. Mabuti iyon para sa pagpapagaling mo. Sige po. Naku, miss. Sinasabi niyo po bang ang lahat ng ito ni Dr. Gu para sa inyo ay naging napakamaalaga na? Wala man lang ba kayong gagawin para magpasalamat? Mama Wang, ayokong maging pabigat dahil sa sakit ko kay Dr. Gu. Sa susunod, wag mo na sanang sasabihin iyon. Kiao, sa totoo lang, basta't gusto mo, Naku, hindi ito maganda. Anong nangyayari dito? panganib. Ang mga kotseng ito, parang sinusundan tayo. Lumabas kayo. Bakit? Bakit ako natatakot ng ganito? Lumabas ka. Bumalik na ba ang alaala mo? Tumigil ka. Pinoprotektahan mo siya? Anong relasyon nyo sa isa't isa? Akala ko talaga ay wala ka na. Nandito ka kasama ang lalaking ito. Sa maliit na bayan na ito at nakipagkasundo pa kay Mama Wang para lokohin ako? May amnesia si miss. Huwag mo siyang biglain. Gusto lang namin ni Dr. Gu na mabuhay siya ng payapa. May amnesia? Naaalala mo sila? Pero ako lang ang nakalimutan mo? Anong uri na naman ito ng panloloko nyo? Dahil sa lahat ng ginawa mo kay Pamilya Kiao noon, kung hindi lang nawala ang alaala ni Wanwan, paano kanya mapapatawad? Wanwan, talaga bang wala kang maalala? Bitawan mo ako. Wanwan, asawa mo ako? Ako si CSC. Hindi mo na ba ako matandaan? Shisi? Oo. Tama. Naaalala mo na ba ako? Tingnan mo akong mabuti. Wanwan, huwag kang pauto sa kanya. Siya ang may sala sa nangyari sa buong pamilya mo. Nagkasala po si Kiawan. Nakikiusap ako kina Miss Liu at President Shi. Kalimutan na po ang mga atraso ko. Tulungan niyo ang nanay ko. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Kiawan? Kiawan.
Anong nangyari? Tinatanong kita, kumusta na siya? Mahina na talaga ang katawan niya, napinsala ang kanyang kalusugan noong mahirap siyang manganak. At pagkatapos ng ginawa mo sa kanya ngayon, natatakot akong baka wala na siya sa loob ng 1 taon. Hindi maaari. Maayos ang kalusugan niya noon. Malakas pa siyang lumangoy kahit taglamig. Paanong mangyayari na biglang hihina ng ganito ang katawan niya? 6 na taon nang may sakit si Kiao Kiao. Sa loob ng mga taong pinahirapan mo siya, nasira na ang kanyang pangangatawan. Hanggang sa puntong ito, wala na rin akong magagawa. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Kung talagang mahal mo siya, hayaan mo na siyang umalis. Wan-Wan? Hindi na kita pababayaan. Magsama na tayo ng maayos. Huwag. Wan-Wan? Gising ka na. Bitiwan mo ako. Umalis ka. Wan-Wan, anong nangyari sa'yo? Lumayo ka na. Sige. Sige po. Wan-Wan, alam kong hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Magpahinga ka muna. Masyado pong mahina ang katawan ni Mrs. ngayon. Bagaman sa labas ay tila maayos na ang kanyang kalagayan kaysa dati. Ngunit ang totoo ay nagsisimula na siyang magkaroon ng huling lakas bago ang katapusan. Maganda po kayo sa anumang mangyayari, President Xi. Umalis ka. Wan-Wan, ito ang mga paborito mong pagkain. Tikman mo na ito. Paano tayo nagkakilala? Sabay tayong lumaki mula pagkabata. Magkabata tayo, di ba? Kung ganoon, bakit hindi tayo nagkasama? Wan-Wan, iyon ay dahil. May mabigat akong dahilan. Maiintindihan mo rin ako sa hinaharap. Maiintindihan. Gusto kong magluto ng makakain. Hindi ito masarap, tikman mo. President Xi, ang ulam na ito. Bakit? Sa tingin mo ba sa ulam na ginawa ko, takot kang mapahamak? Lumabas muna kayo. Hindi pwedeng kumain si President Xi. Hindi pwedeng kumain dahil delikado ang ulam na ito. Ang mga pagkaing ito ay maraming halong mga mani. President Xi, allergic po kayo sa mani. Sa ganito karaming dami, baka kung ano na ang mangyari sa inyo. Tila ba? Hindi na matutuloy ang hapunan na ito. Bakit? Shesi, dapat mong itanong sa sarili mo kung ano ang ginawa mo noon. Naalala mo na ba? Ang lahat? Sana pala ay hindi na lang kita nakilala. Tingnan mo. Naalala na nga niya ang lahat? Galit na galit siya sa akin. At gusto pa nga niya akong tapusin. Nay, Tay, patawad po sa inyo.
Kung nakinig lang sana ako sa inyo at hindi nagpakasal kay Shesi, hindi sana kayo nawala. At hindi rin sana si Pamilya Kiao mapupunta sa ganitong sitwasyon. Kiao Kiao. Kiao Kiao. Maraming mga bodyguard sa labas. Paano ka nakapasok? Wala nang oras para magpaliwanag. Na-distract ko na ang mga tao sa labas, kailangan na nating umalis agad. Hindi ako sasama. Mayroon pa akong mga kailangang gawin. Gusto mo ba siyang tapusin? Dahil sa mga pamamaraan ni Shesi, siguradong hindi kanya palalagpasin. Ngayong naaalala mo na ang lahat. Akala mo ba talaga na siya pa rin ang parehong taong nauto noon? Ang plano ko laban kay CSC, ngayong araw lang mangyayari. Pinalayas niya si Guzuo, kaya paano niya nalaman? Ano ba talaga ang nalalaman mo? Umalis na muna tayo rito. Ipapaliwanag ko ang lahat sa iyo. Saan niyo balak pumunta? Saan niyo balak pumunta? Huwag kang matakot. Ilalayo kita rito. Tingnan lang natin kung paano mo sa mismong harap ko itatakas ang taong ito. Guzuo, umalis ka na. Kung hindi, hindi ka niya pakakawalan. Wanwan? Wanwan, halika rito. Mag-ingat ka. Wanwan, maayos ka lang ba? Gusto mo akong tapusin? Pero itinaya mo ang buhay mo para iligtas siya. Walang siyang kasalanan. Sa pagitan nating dalawa ito, pakawalan mo siya. Kung kailangan mo ng isang buhay, ibibigay ko ito sa iyo. Paano kung sabihin kong ayaw ko siyang pakawalan? Nagsusumamo ako sa iyo. Huwag kang magsumamo sa kanya. Habang buhay ka nang nagmamakaawa sa kanya. Pero kailan ba siya naging mabuti sa iyo? Ngayon, akong si Guzuo, kahit mawala pa ako rito, hindi ko nahahayaang apihin ka pa. Tingnan mo, kahit ang ibang tao, alam na hindi mo ako mahal. Ang Kiawan na nagmamahal sa iyo, ay wala na. Sinira mo ang pamilya ni Pamilya Kiao. Bakit mo naiisip na mamahalin pa kita at hindi kita gagantihan? Ano bang alam ng ibang tao? Alam mo na ang tanging taong mahal ko? Ay ikaw lang? Bukod sa pag-iwan mo sa akin, kailanman ba akong humindi sa tuwing humihiling ka sa akin? Pinapapunta mo ako para lumuhod sa liuyan mo at akuin ang mga gawa-gawang kasalanan bago mo kuhanan ng doktor ang aking ina. Pero ano ang nangyari? Lumuhod na ako, inamin ko na rin ang lahat, pero ang dinala mo para sa aking ina ay peking doktor. Dati tayong mag-asawa kaya akala ko ay may malasakit ka? Shesi, napakawalang puso mo talaga. Anong peking doktor? Ngayong nandito na tayo, huwag ka na sanang magpalusot pa. Winakasan mo ang negosyo ng Pamilya Kiao. At dahil sa iyo ay nawala ang aking mga magulang, hinding-hindi ako kailanman sasama sa isang katulad mong nanakit sa pamilya ko. Ilayo muna niyo siya rito. Wanwan. Wanwan. Wanwan, umama ka na sa akin pabalik ngayon din. Palagay ko ay marami tayong bagay na dapat linawin. Ma'am, malakas ang hangin sa labas. Masama pa po ang pakiramdam niyo. Kaya mabuti pang pumasok na po kayo. Palaging ganito na lang. Wala na akong karapatang humindi kailanman. Gusto kong makita ang anak ko. President Xie, masyado po kasing matagal ang tulog ni ma'am ngayong 2 araw. Hindi po ba natin dapat patingnan uli siya sa doktor? Sige. Wanwan, ang villa na ito ay inayos muli, eksaktong-eksakto gaya ng dati. Kahit na naitayo itong muli, ano naman. CSC, hindi na tayo makakabalik pa sa dati. Pinangalanan ko siyang Jinan. Kapag lumaki na siya, mamamana niya ang lahat ng ari-arian ko. Sayang lang, hindi ko siya masasamahang lumaki.
Doon sa labas, nagtanim ako ng maraming bagong punong kamelya. Sa susunod na mamukadkad ng mga ito, tiyak na magiging napakaganda. Kailangan mong manatili para makita ito. Sa tagsibol sa susunod na taon, kapag namukadkad na ang lahat ng kamelya, siguradong napakaganda nito. Pero paano pa magkakaroon ng susunod? Meron pa. 1-1, marami pa tayong panahon sa hinaharap. Jessie, alam mo naman, hindi na ako magtatagal. Kung magkakaroon pa uli ng pagkakataon, gagantihan pa rin kita para pagbayarin ka sa ginawa mo kay Pamilya Kiao. Kaya naman, hindi na tayo magkakasama ng maraming taon. Jessie, sa pagitan nating dalawa, puot at galit lang ang meron. 1-1, pwede ba tayong huwag na lang magtanim ng galit sa isa't isa? Kung balang araw, hindi na talaga kita mapigilang mawala. Isama mo na lang ako, kahit pa sa kabilang buhay sa gitna ng hirap, sasama ako sa iyo. Sapat na ang buhay na ito. Sana sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Dahil ngayon, hindi ko na kailangan ang kasama mo. Miss, sa wakas po, nakaganti na rin kayo sa kanila. Narito na ang ganti ng langit. Kakakalabas lang ng babaeng mangingisdang iyon sa kulungan, ay napinsala na ang kanyang binti at nasira pa ang kanyang mukha. Simula ngayon, mabubuhay na siya bilang isang pangit na pilay. Ang pagluhod niyang iyan para humingi ng tawad ay nararapat lang sa kanya. Ang babaeng mangingisda ay si Liu Yan? Opo. Balita ko ay 1 taon na ang nakakalipas nang ipakulong siya ni Shi Si. Ang babaeng dating mahal na mahal ni Jessie. Paano siya nakulong ng ganoon kadali? Sabi ni Sekretaryo Lee. Sobrang nagalit si Jessie noon, pinarusahan niya ang maraming tao para lang po maibsan ang galit niyo. Para sa akin po, napakasama ng turing niya sa inyo noon. Anong silbi ng lahat ng ito ngayon? Bumaba tayo at tignan siya. Kung hindi ko ito nakikita ng sarili kong mga mata, mahirapan akong maniwala na ang kahabag-habag na babaeng ito ay ang parehong babaeng tumayo sa harap ko noon at nagmalaki na si Liu Yan. Miss, tignan niyo siya ngayon. Ito ang napala niya sa sarili niyang gawa. Dahil lang noon ay paborito siya ni Jessie. Palagi niya kayong pinapahamak. Ngayon ay dumating na ang kanyang karma. Minahal din niya ang babaeng iyan noon. Pero nang nagsawa na siya, ganito ang kinahantungan niya. Ano bang pinagkaiba nito sa kinalabasan ko noon? Jessie. 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 Magsalita ka. Noong kinuha ni President Xie ang Dr. Liu para gamutin si Gnang. Kiao, anong totoong nangyari? Si Dr. Liu? Noon, naaksidente ang nanay ko dahil sa provokasyon ng peking Dr. Liu kaya siya nawala. Bakit nadamay si Liu Yan sa investigasyon? President Xie, siya nga yun. Siya ang nagutos sa akin na magpanggap. Na eksperto para gamutin si Gineng. Kiao, siya rin ang naghanda ng sasabihin ko. Sabi niya, matagal nang kinamumuhian ni President Xie si Pamilya Kiao. At gusto na itong tapusin ni President Xie. Sabi pa niya, kapag nagawa ito, ay mababawasan ang problema ni President Xi. Binigyan niya rin ako ng pera. At sabi niya kapag natapos ang lahat, tutulungan niya ako makalis ng bansa. Ibig sabihin, lahat ng nangyari sa nanay ko noon ay kagagawan ni Liu Yan? Ang lakas ng loob mong gumawa ng ganitong mga bagay ng palihim. Napakapangahas mo. Inakala mo ba talagang hindi kita paparusahan ng matindi? Ginamit mo ang utang na loob ko sa pagligtas sa akin para maging ganito, kawalang hiya? Nangahas ka pang saktan ang nanay ni Kiao Wan? Talagang hindi ka natatakot sa parusa. Mga tauhan, ilayo nyo ang masamang babaeng ito at turuan siya ng tamang asal. AC, alang-alang sa pagligtas ko sa'yo noon, parang awa mo na. Pakawalan na mo ako. Hinding-hindi na muli akong magpapakita sa'yo. AC. AC. Sandali lang. Bakit ka lumabas? Malamig dito sa labas.
pumasok ka na sa loob para magpahinga. Ikaw talaga ang dahilan kung bakit nawala ang nanay ko. Kiawan, hindi ka nawala? Kapag hindi ka tumahimik, tuturuan kita ng leksyon. Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Noong mahal pa ako ni Jessie, palagi ka na lang nakikigulo sa amin. Kaysa mamili siya sa ating dalawa, mabuti pang ako na ang tumapos sa lahat. Kiawan? Kiawan? One. Sumama ka na sa akin. Hindi ka karapat-dapat magkaanak sa akin. One. Gising ka na ba? Gising ka na pala. Nasaan siya? Sinubukan niyang tumakas kagabi. At naaksidente sa kotse, kaya wala na siya. Handa mo siyang bitawan? One. Noong mahulog ako sa bangin, nawala ang mga alaala ko. Napagkamalan kong ikaw si Liu Yan, kaya siya ang minahal ko ng ilang taon, samantalang sa puso ko. Ang turing ko sa iyo ay pinilit na pagsasama, ang pinakasalan kong Mrs. She, ang pagkalugi ng pamilya Kiao. Sa aking biyenan, patawad po. Nakasama ako sa pamilya Kiao at nakasama ako sa iyo. Akala ko noon ay kumampi ang pamilya Kiao sa aking mga kaaway. Wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko inaasahan na nang malugi ang pamilya Kiao, ay mawawala ang aking biyenan. Wala na itong saysay. Ang sakit na idinulot mo, hinding-hindi na kailanman mababayaran. Hindi na babalik ang mga magulang ko. Alam mo naman, hanggang sa pagtatapos na lang ng taglagas na ito ang itatagal ko. Kiawan? Bakit ba tayo humantong sa ganitong sitwasyon? Sinubukan kong magpaliwanag sa iyo ng napakaraming beses. Lahat ng ebidensya ng ating masasayang alaala noon, hindi mo pinaniwalaan. Jessie, pagod na ako. Hanggang dito na lang tayo. Paano na si Anan? Pati ba si Anan ay iiwan mo na? Anan, kasalanan ko ito sa kanya. Dahil hindi ko siya kayang palakihin. Bata pa siya, kaya humanap ka na lang ng bagong magiging ina niya. One. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo naman itong gawin sa akin, pakiusap. Umalis ka na. Jessie. Noon doon sa may bangin, ang taong nagligtas sa iyo ay si Wanwan. Iniligtas ka niya mula sa ilalim ng bangin, mag-isa niyang iniligaw ang mga tumutugis sa iyo, pero nahulog siya at nawala ng alaala. Tinapos mo siya. Wala nang ibang tao ang magmamahal sa iyo tulad ni Wanwan. Siya? Uminom ba siya ng maayos ng gamot? Uminom po ang misis ng gamot sa tamang oras ngayong araw. Ngunit noong pumunta rito si Dr. Liu para sa check-up, ay tumanggi ang misis. Dahil wala siya sa mood ngayong araw, hayaan mo na lang si Dr. Liu na bumalik uli bukas. Sabi po ng misis, sinabi niyang gusto niyang makita si Guzuo. Dalhin si Guzuo sa kanya. Miss, inumin niyo na po itong gamot. Sabi ni Jessie ay dadaan siya rito mamaya para bisitahin kayo. Mamawang, sabihin mo sa kanya na ayaw ko na siyang makita pa. Kung magpupumilit siyang pumunta rito, ang gamot na ito ay hindi ko na rin iinumin. Kiao. Guzuwa,
Umalis ka na rito. Paano naman kayo? Sigurado ka bang gusto mong manatili rito? Ang pagbabalik ng alaala ko, siguro ay may kinalaman sa iyo. At ang tungkol sa nangyaring paglalason noong araw na iyon, ikaw ang palihim na nagbalita kay Sekretaryo Lee, hindi ba? Ang lahat ng ginawa mo, kung nalaman ko, siguradong malalaman din ito ni Shacy. Gujuo, alam kong ginagawa mo ito para lang ipakita sa akin kung anong klaseng tao siya, dahil ayaw mo naman na tuluyan ko siyang tapusin. Wala kang utang na loob sa amin. Yung pagliligtas mo sa akin noon, at ang lahat ng tulong mo sa akin, ay bayad na lahat. Sa totoo lang, ako pa ang maraming utang sa iyo, kaya hindi mo kailangang manatili rito. Para lang masira ang kinabukasan mo para sa amin. Umalis ka na. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Kiao, hindi ko pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ginawa ko ito para iwanan mo na siya. Kung aalis man ako, isasama kita palayo sa lugar na ito. Hindi na siya ang dating protektor mo na si Shacy. Ang lahat ng hirap na dinanas mo, siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Kung mananatili ka pa rito, hahayaan mo bang saktan kanya ulit? Wala akong utang sa kanya sa buhay na ito. Kung aalis man ako, hindi ako aalis na parang nagtatago. Aalis ako nang may dangal at harap-harapan. Maupo ka. Bakit hindi ka man lang nagsuot ng makapal na damit? Shacy, alam kong gusto mong magsimulang muli. Kaya mo ako ibinalik dito. Pero alam mo rin naman na hindi na iyon mangyayari pa. Kaya pakiusap, palayain mo na ako. Ang pagmamahalan nating dalawa ay parang pares ng mga manyikang porselana na ito. Kahit na maayos pa ang mga ito, ang mga lamat nito ay mananatili na habang buhay. Kaya naman, hayaan mo na akong makaalis. Ayaw ko na sa lugar na ito. Hindi ko na kaya ang paulit-ulit na sakit. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mong sabihin ang salitang iyan. Wanwan? Masyadong mabigat ang salitang iyan. Hindi ko makakayang tanggapin. Sige. Kiao, nakasunod si Shacy sa likod natin. Gusto mo bang iligaw natin siya? Hayaan mo na siya. Kahit na anong mangyari, hindi na rin naman kami magkikita pang muli. President Shea, hindi po ba kayo aakyat para magpaalam kay Madam? AC, halika rito dali. Wanwan, paano kung balang araw, pagtaksilan kita, ano ang gagawin mo? Kung ganoon, mawawala ako habang buhay para hindi mo na ako kailanman muling makita. Hindi na siya babalik. President Shea, narito po ang para sa susunod na buwan na plano sa trabaho. President Xie, Sige. President Xi, sabi ni Mama Wang kamakailan lang ay ang batang amo ay laging nagwawala dahil gustong makita si Miss Kiao. Hayaan niyo lang siya. Gusto ko si Mami. Gusto ko ang nanay ko.
President Xie, tungkol po sa kalusugan ni Mrs., parang bumubuti na po ito araw-araw. Baka sakaling bumalik na siya sa mga susunod na araw. Hindi dapat namumukadkad ang mga kamelya sa ganitong panahon. Maaari kaya na. Ito na ang pamamaalam ni Wanwan? Hindi na siya babalik. Batang amo, malalim na po ang gabi. Oras na po para magpahinga kayo. Gusto ko ang mama ko. Kailangan ko si mama. Pasensya na po, Papa. Xiao-an? Nagpapagaling lang ang mama mo sa ibang bansa. Babalik pa po ba siya? Oo. President Xi, dumating si Guzuo sa Jing City kagabi po. Bumalik na si Gujuo. Kung ganoon, ang Wanwan ko ay siguradong bumalik na rin. Dalhin mo siya sa akin. Sabihin mo sa akin, nasaan si Wanwan ngayon? Pumunta na siya sa dapat niyang puntahan, kasama ang mga paborito niyang bulaklak, at hindi na siya kailanman babalik pa. Anong sinabi mo? Ako mismo ang nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Kasalanan din niya kung bakit siya nagkaganito. Hayaan mo na akong umalis. Ayoko na sa lugar na ito. At hindi ko nahahayaang mawala ulit ang lahat sa akin. President Xie, ito po ang para sa susunod na buwan na plano sa trabaho. Xiao-an, may masakit ba sa'yo? Bitawan mo ako! Sino ka ba? Ang Xiao-an ngayon ay hindi na 1 taong gulang na bata. Kung bibilangin ng mabuti, dapat ay 3 taong gulang na siya. Xiao-wan. Natatandaan mo pa ba ang mama mo? Siyempre, tanda ko po si Mama. Sabi ni Papa, nagpunta si Mama sa ibang bansa para magpagaling. At kapag maayos na siya, babalik siya para makita ako. Sino po kayo? Ako ang munting Panginoon na si Pamilya Xie. Bakit hindi pa kita nakikita kailanman? Ang batang ito ay mukhang palihim na tumakas pababa. Bakit kanina ka pa nakatingin sa akin at hindi nagsasalita? Sabi mo ikaw, ang munting Panginoon na si Pamilya Xie. Ano ang ebidensya mo? Sabi ko nga, ako to, hindi na kailangan patunayan. Sabi mo ikaw si Pamilya Xie? Ganito na lang, sasama kita kay Xiesi. Tingnan natin kung makikilala ka niya. Ayos ba? Tara? Huwag kang magsalita. Inuutusan kitang ilabas ako rito. Kapag ginawa mo yan, papatawarin kita. Wanwan? Napakalupit ng puso mo. Umalis ka nang walang pasabi? Hindi mo pa rin ba ako mapapatawad hanggang sa huli? Iiwan mo ba akong mag-isa? President Xie, President Xie, nawawala ang munting Panginoon. Nawawala ang bata. Bakit hindi pa kayo maghanap? President Xie, sira po ang CCTV sa villa. Nag-ikot na po kami kanina, pero hindi po namin mahanap ang bata. President Xie, lasing po kayo at hindi mabuti ang pakiramdam nyo. Magpahinga muna kayo at hayaan nyo kaming magpunta doon ni Mama Wang. Pinag-alaga ko lang kayo ng bata pero hindi nyo pa magawa ng maayos. Kapag may nangyaring masama kay Xiao-an, sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Yang Master Gu, nandito ba sa iyo ang bata? President Xie, anak mo si Xie Jinan, sa halip na maghanap sa sarili mong bahay, nandito ka at naghahanap sa akin, hindi mo ba naisip na mukhang mali ito? Guzuo?
Huwag mong isiping dahil lamang sa nararamdaman sa iyo ni Wanwan ay hindi na kita kakayanin. Haluhugin ang buong paligid. Kapag nakita ko dito si Xiaoan, Guzuo, humanda ka nang mawala ang yaman ng Gu family. Uncle, nagugutom na po ako. Gusto ko pong kumain ng burger. At gusto ko na rin pong magwiwi. Uncle, gutom na po ako. Gusto ko pong kumain ng burger. At gusto ko ring umihi. Papa, mali po ako. Nagmamakaawa po ako. Palayain niyo na si Uncle Gu. Ako po ang nagpilit sa kanya na isama ako. Ilang oras pa lang ang nakakalipas at ang tawag na ni Xie Jinan kay Guzuo ay napakalapit na agad. Papa, masyadong mahigpit ang yakap niyo. Hindi na po ako makahinga. Anan, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Bawal ang tumakas ng palihim, naiintindihan mo? Opo, Papa. Papa, parang awa niyo na po. Pakawalan niyo na si Uncle Gu. Kasalanan ko po. Wala siyang kasalanan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Guzuo, o Guzuo, ano ba talagang kamandag meron ka? At pati ang asawa at anak ko ay nasa panig mo lahat. Pakawalan siya. Dahil nakiusap si Xiaoan para sa iyo, papakawalan kita at palalayain na si Gu family. Alis! Bye-bye, Uncle. Bye-bye. Halika rito. Wala akong sinabing parurusahan kita. Hindi niyo po ako papatayin? Paparusahan? Kasi po, alam ko naman na nagkamali ako. Wanwan, sana nandito ka. Xiaoan, gusto mo bang maging pinuno ng pamilyang pamilya Xie? Bakit mo ako hinahanap? Ito ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko. At ito ang kasunduan para ilipat ang mga ito kay Xie Jinan. Kapag nasa tamang edad na si Xiaoan, ang posisyon bilang pinuno ng pamilya Xie ay natural na mapupunta sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sinuri ng doktor ang resulta ng aking check-up. 6 na buwan na lang ang natitira sa akin. Sa loob ng natitirang 6 na buwan, gusto ko na lang samahan si Wanwan. Sa totoo lang, ang ilang bahagi ng aking mga ari-arian ay nailipat ko na rin kay Xiaoan. Bakit? Ang anak ni Kiao Kiao ay parang sarili ko na ring anak. Puntahan mo na siya ng mapayapa at ako na ang bahalang magbantay kay Xiaoan. Salamat. Wanwan, mula ng unang beses kitang makita, tumibok na ang puso ko para sa iyo. Pero tila pinaglalaruan ako ng tadhana at parang ginagawa lang akong laruan. Hindi lang ako nagkasala kay pamilya Kiao dahil naging isang sumpa pa ang ating relasyon. Napakahusay ni Xiaoan at nakita ni Guzuo ang kanyang paglaki. Huwag kang mag-alala. AC. Asi, pinatawad na kita.